Isipin mo ang mundo na walang plastic. Walang plastic sa mga tindahan, sa bahay mo, sa ospital, sa kotse, at kahit sa cellphone na ginagamit mo ngayon. Posible kaya ito? At kung mangyari ito, mas magiging mabuti ba o mas malala ang magiging epekto nito sa mundo? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga posibleng mangyari kung bigla nating inalis ang lahat ng plastic sa mundo. Handa ka na ba? Tara, alamin natin. Ano nga ba ang plastic? Bago natin pag-usapan kung ano ang mangyayari kung wala ito, alamin muna natin kung gaano kahalaga ang plastic sa ating buhay. Ang plastic ay isang uri ng material na gawa sa mga kemikal tulad ng petrolyo. Napakatibay nito, magaan at murang gawin, kaya ginagamit ito sa halos lahat ng bagay. Mula sa balot ng pagkain, gamit sa ospital, electronics, sasakyan, at kahit damit, halos lahat ay may plastic. Sa madaling salita, naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay, pero ano kaya ang mangyayari kung bigla itong mawala? Una, mas malinis ang kalikasan. Isa sa pinakamalaking problema sa mundo ay ang plastic pollution. Araw-araw, milyon-milyong tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan. Maraming hayop ang namamatay dahil sa plastic na kanilang nakakain o nasasakal sa basura. Kung mawawala ang plastic, bababa ang polusyon at mas magiging malinis ang hangin, tubig at lupa. Mukhang magandang balita, di ba? Pero teka, hindi ganon kasimple ang lahat. Pangalawa, paano na ang pagkain natin? Ang plastic ay ginagamit sa balot ng pagkain para mapanatili itong sariwa at ligtas. Walang plastic, mas mabilis mapanis ang pagkain. Ang mga prutas at gulay ay madaling masira dahil wala ng proteksyon laban sa hangin at bakterya. Mas mahihirapan din ang pagdadala ng pagkain mula sa mga bukirin papunta sa mga palengke at grocery. Kung walang plastic, maaaring tumaas ang presyo ng pagkain at mas maraming tao ang magugutom. Pangatlo, paano na ang teknolohiya at medisina? Ang plastic ay hindi lang pangbalot ng pagkain. Ginagamit din ito sa teknolohiya at medisina, mga hiringgilya, dextrose at medical equipment. Maraming gamit sa ospital ay gawa sa plastic dahil madali itong linisin at ligtas gamitin. Cellphones, computers at appliances, ang karamihan ng electronics natin ay may plastic na parts. Eroplano, kotse at space technology, ang plastic ay ginagamit sa sasakyan para maging magaan at fuel efficient. Kung aalisin natin ang plastic, babagal ang progreso ng siyensya at medisina. Pangapat, mas magastos ang alternatibo. Okay, kung wala tayong plastic, ano ang ipapalit natin? Pwedeng salamin, metal o kahoy. Pero may problema, mas mabigat, mas mahal, at mas mahirap iproseso ang mga ito. Ang mga kotse at eroplano ay mas magiging mabigat, kaya mas maraming gasolina ang magagamit at mas mataas ang polusyon. Kung papel naman ang gagamitin sa halip ng plastic, mas maraming puno ang kailangang putulin. Sa halip na masolusyonan ng polusyon, baka mas dumami pa ang ibang problema. Panglima, ano ang pinakamagandang solusyon? Kaya bang alisin ng tuluyan ang plastic? Siguro, pero hindi agad-agad. Ang mas magandang gawin ay bawasan ang paggamit ng plastic at gawing mas eco-friendly ang alternatibo. Gamitin ang plastic ng responsable, huwag itapon kung saan-saan. Mag-recycle at gumamit ng biodegradable plastic. Iwasan ang single-use plastics tulad ng straw, plastic bags at bote. Gumamit ng eco-friendly na alternatibo tulad ng reusable bags at containers. Sa halip na tanggalin ang plastic, dapat natin itong gamitin sa tamang paraan para hindi makasama sa kalikasan. Konklusyon, ang plastic ay may mabuti at masamang epekto sa mundo. Kung bigla natin itong alisin, maaaring mas lumala ang ilang problema kaysa sa inaasahan natin. Sa halip na tanggalin ito ng tuluyan, mas mahalaga ang tamang paggamit, recycling at innovation para magkaroon tayo ng mas malinis at sustainable na mundo. Ano sa tingin mo? Dapat bang alisin ang plastic sa mundo o dapat lang natin itong gamitin ng tama? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman ng Pinoy para sa mas marami pang mind-blowing na kaalaman.